Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon at opinion itong latest na pahayag ni Congressman Toby Chanco sa tuloy-tuloy na pagpapa-interview niya sa media na pag-usapan yung pahayag niya na napilitan ang maraming kongresista na pumirma sa impeachment complaint ni VP Sara kasi kung di sila pipirma, di sila makakatanggap ng pundo. So ito ngayon, sa kanyang pahayag, tinakot siya na ma-expel siya sa House bilang kongresista kung titistigo sa, although hindi niya binanggit sa statement niya, ang pagkakaintindi ko, titistigo siya sa impeachment ni VP Sara. Okay, pakinggan natin ha. Grabe. Pakita ko lang dito is, yung pattern, no? Okay. Tinakot yung House. Okay? Into signing. Oh, pagkatapos nun, ako tinakot. Tinakot. Sinabi, pag tumistigo ko, ay... You'll be expelled. I'll be expelled. Tapos sabi ni Boyet kanina, friendly reminder. When does expulsion become a friendly reminder? I know, even in school, di ba kami lahat tayo nagdaan sa high school? Pag Yan. Isa pa, tinakot siya, ma-expel o tatanggalin siya bilang kongresista na pwede yan. May kapangyarihan ang leadership na ma-expel. Pagkaisahan lang siya. Isa pa, Pakita ko lang dito is, yung pattern, no? Okay. Tinakot yung House. Okay? Into signing. Oh, pagkatapos nun, ako tinakot. Sinabi, pag tumistigo ko, ay... You'll be expelled. I'll be expelled. Tapos sabi ni Boyet kanina, friendly reminder. When does expulsion become a friendly reminder? I know, even in school, di ba kami lahat tayo nagdaan sa high school? Pag grabe no? Takutan. Saludo ako dito kay Congressman Toby Chanco. Noon pa, napapansin ko yan. Kung magsalita siya, marespeto, malumanay, parehas sila ni Atty. Vic Rodriguez. Nung spokesman siya, nung campaign manager siya ni BPM noong 2022, magandang magsalita. Kapanipaniwala. Yan na, napansin ko na yan si Congressman Toby Chanco noon pa. Lalo akong bumilib sa kanya nung magsalita siya tungkol sa yung bakit natalo ang alyansa. At ang sinasabi niya na napahiya ang mga kongresista dahil pinilit ang impeachment. Bago pa yung impeachment na yan, maganda ang survey ratings ng alyansa. Pagkatapos ng impeachment at nasundan pa sa kidnapping ni PRRD, yun na. Bumulusok na. Kaya talo sila. At sinisiraan ngayon ang credibility ni Congressman Toby Chanco. Mga kapwa niya kongresista nagsasabi na mali yan, mali. Meron ding political analyst, itong si Professor Ronald Llamas. Mali si Chanco, sabi niya, hindi yon ang rason, yung impeachment. Hindi. Ako, saksi ko mismo sa aking sarili kasi nung wala pa talaga yung impeachment, nag-pick up na ko, may apat ang pipiliin ko sa alyansa, apat sa PDP, apat din sa iba pa. Example, sina Hunasan, Kerubin, pipiliin ko lahat ang mayon. Busita, yan, pipiliin ko. Nung in-impeach nila si VP Sara, kinidnap nila ang Tatay Digong. Wala na. Nagkaroon na ng protest vote. Ipakita sa administrasyong ito na galit ako. Yun black voting ako, Duterte plus 2. And marami ganon ang nangyari sa buong Mindanao and some parts of Visayas. Ganon din yung local absentee voting ng mga men and women in uniform. Nako, nakaka-alarma yon para sa kanila. Tingnan mo, ikaw ang commander-in-chief.
Yung mga sundalot pulis na inutusan mo, pabor pala sa kalaban mo sa politika. Anong ibig sabihin nun? It's a silent protest. Hindi lang nagsasalita itong mga sundalot kapulisan natin na sa active service. Kailang may damdamin yan, nag-iisip, may sariling diskarte sa bumoto sila. Di, kawawang alyansa. Number 15 lang ang pinakamataas nilang ranking sa local absentee voting ng mga pulis at sundalo. Ping Lacson lang, all others. PDP na mga retired. Balik tayo kay i-expel nila kung titistigo. So, titistigo kaya sa Kaya pala, matapang itong ating Bipinday Sara. I want bloodbath. Pwedeng titistigo itong kahit hindi siya mag-appear in person. Kasi yung mga interviews niya, na yun, public document na yun, maraming nakapag-sign, maraming vloggers na gagamitin na yun, i-present yun sa trial na nagsasalita. Isang interview, ang isang kongresista na pinilit ang pagpapirma ng di testigo na yun. Pwede kong isumon pa ng Senate impeachment court, patay sila. Tayo doon si Senator Marcoleta. I move that this impeachment court will summon Congressman Toby Chanco to appear before this court and testify what wala na. So, palaban din ito. Kandidato siyang maging Speaker of the House. Maraming nagsasabi na pwede ito kasi yung mga comments na nabasa ko, very approachable daw na congressman ito sa nabotas. Madali daw lapitan at marami siyang natulungan, marami siyang nagawa sa nabotas. Sabi ko, wow. At isa sa mga pinagkakatiwalaan ni PBBM. So sana maraming kagaya ni Congressman Toby Chanco ang nakapalibot sa presidente, ang nag-a-advise sa kanya para hindi tayo nagkakalukulukong ganito. So, ang tanong ngayon, sinong nag-advise sa kanya, sa presidente na magpa-interview kay Katunying? Dahil lumalabas na it has done more harm than good, yung interview. Tapos yung, nag-advise na ipa-resign lahat ang cabinet. Ganon din, parang lumalabas na mahina ang presidente. Anyway, good luck, Congressman Toby Chanco. Salamat sa inyong pagpapahayag ng katotohanan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Bukid nun. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para ma-repair ang bahay, sira-sirang bahay ng Tribong Talandig ng Bukidnon. Panoorin nyo ang video na ito. Ni ang ngero nga itabang sa mga tao nga kadtong daot na ilang balay.